bawat tadhana ay nakadisenyo sa kahit anong sitwasyon. Lahat ng kakaharaping pagsubok ay may karampatang solusyon. Bawat solusyon ay nakadepende sa kung paano ibinato sa iyo ang pagsubok. Nakipaglaban ka na ba sa isang mangkukulam o babaylan? Ikaw rin ba'y may dugong babaylan o albularyong pilit na ibinaon na sa limot? Ngunit kailangan pang makalkal dahil iyon lamang ang paraan upang mailaban ang nag-iisang buhay na iyong hiram o sa iyo kinaloob. Papa, yan na po ba ang aming mama? Ang ganda niya. Ang ganda ng aming mama. Masayang wika ni Greg, ang isa sa triplets na anak ng mayamang si Nathan. Umayos ka anak, mali ang pagkakaintindi mo. Saway ni Nathan sa bata. Nagulat si Camille sa tanong ng isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng mayamang lalaki na kaharap niya sa pagpupulong. Mas lalo siyang nagulat nang dumating ang dalawang refleksyon pa ng bata, tatlong pinagbiyak na bunga. Gusto tuloy niyang matuwa sa mga ito ngunit hindi nakakatuwa na tawagin siyang mama. Naalala tuloy niya ang tatlong kambal na dinala niya ng 9 na buwan. Noong bayaran siya ng isang mayamang tao para magdala ng 3 bata sa kanyang sinapupunan. 2 milyon kapalit ng pagdadalang tao niya sa 3 punda. Posible kaya? Kinakabahang tanong niya sa kanyang sarili. 18 anyos siya nang lisanin niya ang kanilang probinsya sa kagustuhang makalayo sa kanilang lahing mga manggagamot at babaylan. Hindi niya masabi kung mabuti ba ang hangarin ng angkan nila dahil kapag may lumalapit na may sakit ay ginagamot naman ng kanyang pamilya. Simula sa lolo patungo sa kanyang ama at ang gusto ng mga ito ay sa murang edad niya na 18 ay maturuan na siya ng mga ito. Minsan barang, minsan kulam. Depende sa pinapagawa na nagpapunta sa kanilang bahay. Bago gagawin yun ay tinatanong naman ng ama at lolo niya kung may kasalanan ba. Gagawin nila ang proseso kapag may balitong rason. Kapag may nagpapagayuma, ginagawa rin ng kanyang lolo at ama pero dapat walang asawa. Gayunpaman, hindi niya matiis ang ganoong gawain. Kung ituturo pa ng mga ito sa kanya yun ay mas lalong hindi niya matatanggap. May mga naituro naman sa kanya ang kanyang ama at lolo noon. Ang pinakamahalagang depensa laban sa kulam, barang, palipad hangin, lason at iba pa. Puro depensa lamang lahat. Ang sabi ng kanyang amay saka na ang pag-atake kapag nasa tamang edad na siya. Ngunit hindi yata niya kakayanin ang mga abuso ng kapwa. May kasalanan man ng mga ito o wala, hindi niya ilalagay ang paghihiganti sa kanyang kamay. Iyon ay kung hindi siya sasagarin. Depende pa rin sa sitwasyon. Kung buhay naman niyang malalagay sa panganib, ay mapipilitan siyang buklatin ng maliit na libreta na iniwan ng kanyang lola noong 7 taong gulang pa lamang siya. Pinangako niya sa kanyang lola Azucena na itago at ingatan ang bagay na yon dahil magagamit daw niya yon sa takdang panahon. Kaya kahit papaano hindi siya nababahala sa mga tao o nilalang na nakakasalamuhan niya. Tangan niya lagi ang depensa simula pagkabata. Kaya kahit ang lolo at ama niya sa probinsya na 4 na taon na siyang iniwan ay alam niyang kampante na walang mangyayaring masama sa kanya. May paminsan-minsang kumukontak sa mga ito, nagbibigay ng pera ngunit ayaw ng mga ito. Ang gusto nila ay kanyang presensya ngunit laging dahilan niya ay abala siya kaya saka na lamang. Iyon ang madalas na nagiging dahilan niya. Napukaw muli ang kanyang atensyon at diwa nang tawagin siya ng binata. Ang layo na ng nilakbay ng kanyang isipan. Kaya hindi na niya alam kung ano ang sinasabi ng mayamang lalaki sa mga anak nito. Pasensya na po kayo sir, may naalala lang po ako. Pasensya na talaga binibini, mali lang pagkakaintindi ng mga bata. Pasensya kung medyo nagulo ko ang iyong utak. Naiintindihan ko po, Ginoong CEO. Ganyan talaga kapag mga bata malilikot. Parang ang talino nga nila saka ang gagwapo. Oo, tama ka, mana sa ama syempre. Napaubo siya nang sabihin yun ng binata. Kung hindi mo mamasamain, pwede mo na bang umpisahan? Pasensya na talaga, may lakad kasi kami ngayon. Inuuna ko lang ito kasi malapit naman dito ang aming pupuntahan. Ganoon po ba? Sige po, Ginoong Nathan. Agad niyang binasa ang mga nakasulat sa dokumento.
para sa kanilang kontrata sa pagsupply niya ng kanyang mga produkto sa sikat na mall na pag-aari ni Ginoong Nathan. CEO ito ng mall. Ang malaking grocery store ng mall ding yon ay pag-aari ng mayamang CEO, kaya napakaswerte dahil nabigyan siya ng pagkakataon na mailabas ng mall ang kanyang mga produktong pampaganda. Masisikat pa yun kapag nagkataon. Siya si Camille, isang CEO rin ng produktong pampaganda na unti-unti nang kumakalat sa buong bansa. Sobrang nagpapasalamat siya dahil marami nang naging hiyang sa kanyang produkto. Ang perang puhunan niya 4 na taon nang nakararaan galing sa tinanggap niyang alok, ang pagiging surrogate. Malaking halaga ang 2 milyon kaya inubos niya yung kapital sa negosyo. Pagkatapos pirmahan ng kontrata ay nakipagkamay na ito sa kanya. Kinuha rin ng sekretarya nito ang dokumento na pinirmahan niya. Iniwan sa kanya ang kopya ng mga yon. Pagkatapos ay nagmamadali na ang mga itong lumisan. Dahil sa kakulitan ng triplets na tangan nito, natutuwa siyang tignan ng CEO dahil sa pagiging responsable nito sa mga anak. Nasaan na kaya ang ina ng mga bata? Bakit akong tinawag nilang mama? Tanong niya sa kanyang isipan. Diretso siyang umuwi. Bitbit ang mga dokumento na kanyang napirmahan. Bukas na bukas din ipapasok na niya ng mall ang kanyang mga produkto. Mas magkakaroon na ng pagkakataong makilala ang kanyang produkto dahil 5 sangay ng grocery store nito ang kanyang susuplayan. Pagdating sa bago niyang ipinatayong bahay, ay sinalubong agad siya ng isa sa kanyang mga trabahante. Ngunit matalik niyang kaibigan nito na halos kapatid na rin ang turing niya. Inisa-isa nitong basahin ang mga dokumento at napaawang ang bibig nito nang mapagtanto kung sino ang kasosyo niya sa kanyang mga produkto. Hala ka, Beshi, ano ba to? Ella naman, bakit ba? Si Mr. CEO Nathan? Ito yung lalaki na nag-hire sa'yo noon para maging surrogate? Nagbibiro ka ba, Ella? Bakit ngayon mo lang to sinabi? Bakit sinabi mo bang ito ang kakatagpuin mong malaking kliyente? Sabi mo sa akin, sorpresa lamang, di ba? E di pareho tayong nasurpresa nito. Nagulat siya nang marinig yon. Sandaling tumigil ang kanyang mundo. Kaya pala may kakaiba sa pakiramdam niya kanina habang kaharap ang triplets na yon. Parang gusto niyang mga itong yakapin. Parang gusto niyang maging totoo ang tawag ng mga ito sa kanya na mama. Yun pala'y totoo nga pala siya nitong ina. Dahil sariling dugo niyang ibinigay niya upang magkaroon ng 3 buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi man lamang niya alam na nasa harapan na niya ang mga ito. Nasa kontrata nila na bawal na siyang lumapit sa mga bata matapos niyang mailuwal ang mga yon. Kaya hanggat maaari ay ayaw niyang makasalumuha ang mga ito. Ngunit para naman yata siyang pinaglalaroan ng pagkakataon kung kailan naman nagkaroon siya ng malaking kontrata na posibleng magpabago ng todo sa kanyang buhay. Magiging bangungot din pala ang kanyang nakaraan. Hala, bakit ko nga ba sinabi sa'yo? Hindi mo dapat nalaman Nakita ko na. Ang CEO? Malamang nagpirmahan kayo ng kontrata Ang triplets. Ang triplets talaga? Anak mo rin ang mga yun Dugo mo ang binigay mo para mabuo ang 3 bata, hindi ba? Anong itsura, Camille? Kamukha mo ba? Ang popogi nila, parang pinagbiyak na prutas at kamukha ng CEO. Wow, nakita mo na pala pero hindi ka kilala ng CEO? Malamang, hindi ba't sekretarya lang naman niyang nag-hire sa akin noon at wala siyang pakialam? Hindi nga siya pumunta Ang sekretarya lamang din niya kaya tiyak na wala siyang pakialam. Sinapupunan ko lamang ang kailangan niya dahil sinapupunan ko lamang ang inupahan niya para magdala ng 3 buhay na gusto niya. Hanggang sa pagluwal ko ng 3 anghel, may nakita ka bang Mr. Paredes na kumuha ng kanyang 3 sanggol? Mga tauhan lamang, di ba? Nurse, saka yung magyaya. Sa bagay nga naman, pero napakaswerte mo Biruin mo, binigyan ka ng pagkakataong makasalamuha ang mga anak mo. Mga anak mo yun, dahil dugo mo sila. Uwi ka nito. Tulala siyang napatingin sa malayo. Nagsimula na siyang multuhin ng nakaraan. Anong sasabihin ng mga anak niya kapag dumating ang araw na malaman nito na siya ang surrogate mother na sinuhulan ng malaking halaga at siya rin ang nagbigay ng kanyang punla para tuluyang mabuo ang 3 sanggol sa kanyang sinapupunan. Bahala na. Null and void na itong mga kontrata.
Hindi na ako magsusupply ng mga produktong pampaganda sa kanyang mall. Wika niya matapos mag-isip. Kapag ganitong malapit ang kanilang presensya sa isa't isa, hindi malayong mabisto agad ng CEO na siya ang surrogate mother ng 3 mga bata. Baliw ka ba? Sayang ang malaking oportunidad. Bakit biglang mo na lamang naisip na ikansila ang kontrata? Hayaan mo na, hindi ka na nga kilala, hindi ba? Hindi sa ngayon. Bakit ko bibigyan ng pagkakataon? Marami pa naman, pwede pa naman akong maghanap ng pwedeng pagsuplayan. Sa mga parmasya at sa ibang mall, maghahanap na lang ako ng iba. Giit pa niya. Ang hindi niya alam ay nagwawala ang 3 bata nang makitang hindi siyang naging kasama ng mga ito sa pag-iikot at pamamasyal. Papa Nathan, hindi si Tita Sophia ang aming mama. Hindi kami sasama sa kanya. Ayaw namin sa kanya. May masamang espiritu sa likod niya. Laging nakasunod yun sa kanya eh. Umiiyak na wika ni Gray. Mga anak, kailangan niyong matutunan na kilalanin si Tia Sophia bilang mama niyo. Ikakasal na kami sa susunod na buwan. Kaya ako siya pinakilala sa inyo. Huwag kayong maging malikot. Huwag kayong maging masama sa Tita Sophia niyo. Mabait naman siya, hindi ba? Walang masamang espiritu sa kanya. Hindi, Papa. Ang babaeng kausap mo sa mall kanina, siya ang aming mama. Siya yun. Alam namin. Nararamdaman namin yun. Sabat ni Greg. Napahawak na sentido si Nathan. Hindi nito alam kung paano ipaliwanag sa mga anak na ang babaeng nakaharap nila kanina ay isa lamang supplier ng mga produktong pampaganda sa kanilang mall. Gray, Greg, Glenn, makinig kayong 3 kay Papa. Ang babaeng kanina sa mall ay hindi natin kakilala. Isa siyang kliyente, maliwanag ba? Naiintindihan niyo ba? Hanapin mo naman siya para sa amin, Papa. Siya ang gusto naming maging mama at ramdam kong siya ang tunay naming mama. Napatulala ang binata sa harapan ng 3 anak. Mukhang pinagkaisahan ng 3 na ang babaeng iyon ang gusto nilang maging ina. Malabong mangyari na iyon ang mama ng mga ito. Nanguhula lamang ang mga ito. Biglang nagring ang telepono sa kanyang bulsa kaya nagmadali siyang sagutin yon. Ang kanyang bagong sekretarya. Pinapaalam nito na iniuurong ng CEO na si Camille ang produkto at pagsusuplay ng mga produktong pampaganda nito. Nalamukot ang kanyang buka. Hindi niya alam kung sadyang nagkataon lamang ba o kaya sadyang inulan talaga siya ng malas sa araw na yon. Ano bang katangahan ang naglalaro sa utak ng Camille na yon? Hindi ba niya alam na ang mall namin ang pinakamalakas at dinarayo ng mga tao? Ayaw ba niya ng malaking benta sa araw-araw? Hindi ko po alam ang rason niya, sir. Sadyang may pinanganak pala talagang bobo. Hayaan mo na yon. Pagkatapos sabihin niyo sa sekretarya ay pinatay na niya ang tawag. Muli na naman niyang haharapin ang pagwawala ng 3 bata na nagsabay-sabay sa araw na yon. Kung hindi mo dadalhin sa amin ng mama, hindi na kami makikinig sa aming teacher. Ayaw na naming mag-aral. Tama si Gray, hindi na kami pupunta sa eskwela. Mukhang ayaw na nga siyang tantanan ng mga ito kaya wala siyang magawa kundi ang ipahanap ang babae. Sa mga dokumentong kanilang pinirmahan, alam niyang naroon ang address ng babae. Agad niya yung pinahanap sa sekretarya niya at inutos na ipadala sa email niya. Wala pang 5 minuto ay nasend na agad ito sa kanya. Agad niyang tinungo ang lugar kasama ang triplets. Totoo, Papa? Pupuntahan natin ang bahay ni Mama? Oo. Kaya gusto ko maging mabait kayong 3. Dahil kung hindi, cancel ang plano. Hindi na ako pupunta. Yehey, siyempre mabait naman kaming 3, Papa eh. Halos sabay-sabay pang sigaw ng 3. Hindi pa niya alam kung paano sabihin pero para sa mga anak niya, bahala na kung anong paraan niya makukuha ang babae. Kung may asawa o nobyo ito, saka na niya po problemahin. Sa daan pa lamang ito, dubuntong hininga na siya. Gusto niyang mag-ensayo ng posibleng sasabihin niya sa harapan ng dalaga, ngunit blanko ang utak niya. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Bahala na si Batman. Aniya, pagdating sa harap ng gate ay inutusan niya ang triplets na tumahimik. Hinintay niyang maging tahimik ang 3 bago niya pinindot ang doorbell. Nagulat ang dalaga ng pagbukas nito ng gate ay ang mukha ng CEO Nathan at ang triplets na bumungad sa kanyang harapan. Nagulat siya't natulala sa harapan ng mga ito. Surprise! Sabay-sabay na sigaw ng 3.
Kumurap ng ilang beses si Camille. Sinisiguro kung totoo bang nakitang kaharap. Mama, nandito na kami. Sinusundo ka na po namin ni Papa. Sigaw ni Greg ang panganay at madaldal sa tatlo. Seryoso ba to? Pasensya na Camille, ang kukulit nila eh. Masyadong mapilit, kaya wala akong magawa. Gusto ka nilang makitang muli. Kilala mo ko, CEO Nathan? Malamang kahapon lang tayo nagpirmahan, di ba? Nag-withdraw ka na kaagad. Minamaliit mo ba ang kakayahan ng aming mall? Kahit anong plataforma ng kontrata, ituloy mo lamang ang ating kasunduan. Naku CEO, pasensya na po. Bigla kasing nagbago ang isip ko kaya yun, pinal na ang desisyon ko na yun. Hindi na po magbabago. Magwi-withdraw na po ako. Pumuntong hininga ang CEO, kibit balikat bago muling nagsalita. Ayos lang, hindi naman yan ang punta ko rito eh. Hindi po ba? Ano naman po pala? Nakakatakot naman kayo. Gabing-gabi na napasugod kayo. Pasensya na, itong mga batang ito ang kukulit eh. Ano po ang sadya ninyo? Namiss ka namin agad mama, kaya namin kinukulit si Papa. Namilog ang mga mata ni Camille sa gulat. Hindi niya alam kung alam na nito na siya ang totoong ina sa parehong pagkakataon ay surrogate mother na rin ng tatlo. Nagumpisa ang lahat nang makilala kanila kahapon sa mall. Hindi na nila ako tinantanan kaya heto, pasensya na kung talagang makukulit ang tatlo. Biglang lumuwag ang kanyang dibdib. Ligtas ang kanyang sikreto, subalit paano niyang mga ito malalayuan kung mismong bahay niya ay natuntun na ng mga ito. Mama, sumama ka na sa amin pakiusap. Gusto ka namin kasama sa bahay. Hiling pa ni Glenn. Hindi mo man lamang ba kami papapasukin sa bahay mo? Saka lamang niya naalalang luwagan ng pagkakabukas ng gate nang sabihin iyon ng mayamang lalaki. Naku, pasensya na po. Pasok po kayo. Salamat mama. O hali kayo Glenn, Gray, pasok na tayo sa bahay ni mama. Mama, pakis po ako. Nagulat siya nang umuso si Glenn. At lalong hindi niya inasahan ang kanyang gagawing pagyuko. Tila nahihipnotismo siya sa bata at napapasunod siya rito. Ako din po mama ha. Sumunod na humalik sa kanya ay si Gray. Patakbo naman bumalik si Greg para humalik din. Nakakalito ngunit nakakatuwa pa rin. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman niya. Tuwang-tuwa ang tatlo matapos siyang hagkan ng mga ito. Takbuhan ng tatlo papasok sa kanyang bahay. Masaya, maingay ngunit sobrang nakakatuwa. Lihim siyang nakangiti habang sinusundan ng mga ito ng tingin. Pumayos kayong tatlo, mamaya hindi na tayo papasukin dito niyan. Baka may mabasag kayong gamit, nako lagot tayo. Saway ni Nathan kaya mabilis sa mga itong umayos ng pagkakaupo. Kukuha lang ako na makakain ninyo. Samahan na kita basta kayong tatlo, umayos kayo rito. Kukuha kami ng mama nyo ng inyong merienda. Tinignan niya ang mga ito ng masama. Walang pasabi, mama na agad ang tawag ng mga ito sa kanya. Ayos sana kung matatanggap nito kapag alam na nito ang totoo na siya talaga ang ina ng tatlo. Paano kung hindi rin pala nito matanggap na siya ang totoong ina? At muli na naman itong ilalayo ang mga bata. Dehado siya dahil napamahal na sa kanya ang mga ito. Pasensya na, yun ang gusto nilang itawag sa iyo eh, mama. Ayos lang ba? Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis sa binata. Talagang biglang mama na agad siya ng mga ito. Na hindi niya alam kung hanggang kailan dahil sa ang alam niya ay bayad siya sa pagdadala niya ng 3 buhay sa kanyang sinapupunan. Kaya parang binenta na rin niya ang mga ito at alam niyang nakakababa ng kanyang pagkatao ang isang bagay na yon. Pagdating sa kanyang kusina ay agad siyang kinausap ng binata. Seryoso ito at alam niya, ngunit muling magpapababa sa kanyang pagkatao ang bagong alok nito. Sabihin mo kahit magkano, babayaran agad kita. Ipapalipat ko agad sa bangko mo ang buong halaga ng pera. Sa alin naman yan? May binibenta ba ako? Nakita mo naman kung paano ka gustuhin ng mga anak ko, hindi ba? At nangako ako na kahit na anong hilingin nila ibibigay ko. Siguro naman naiintindihan mo na. Ama ako na lubos ang pagkakaama. Ngunit kulang yata ang aking pagmamahal. Hindi ko kayang punan ng tungkulin ng isang ina. Kaya kung kinakailangan magbayad ng ina na gusto ng mga anak ko, ay gagawin ko. Maging masaya lamang sila ng tuluyan.
Sunod-sunod ang kanyang paglunok, masakit sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na pati sa pagiging ina ay bayaran pa rin ang tawag sa kanya. Pasensya na kung ikaw ang gusto nila. Wala akong magawa dahil mapilit sila eh. At hindi ko alam kung bakit malapit ang loob nila sa'yo. Gayong isang beses ka lang naman nilang nakita. Huwag kang mag-alala. May mga yaya sila kaya wala kang pananagutan. Ang mahalaga lamang ay kasama ka namin sa bahay. Yun lamang ang hiling nila sa akin eh. Walang alinlangang pumayag agad siya. Hindi rin niya alam kung bakit. Basta ramdam niya ang kasabikan na makakasama ang mga anak nito. Sige. Ibig sabihin pumapayag ka na? Oo, payag ako. Kawawa ang mga bata eh. Salamat Camille. Salamat sa pag-intindi. Ayos lamang. Malawak ang ngiti ng binata. Hindi man lamang nagtaka si Nathan kung bakit walang kahirap-hirap siyang pumayag. Dahil ba pumayag kayo, ibig sabihin sasama ka na agad ngayon sa bahay? Nagulat siya. Hindi niya inakala na iuuwi pa siya ng mga ito sa bahay. Ang buong akala ni dadalo-dalo lamang. Pasyal minsan. Ganon. Pero hindi. Talagang magsasama silang lahat sa iisang bahay. Kailangan mo sumama kasi hindi rin papayag yung tatlo na dito ka habang nandun sila sa bahay. Wala siyang magawa kundi ang tawagin si Ella. Dito muna niya ipapaubaya ang kanyang negosyo. Alam na nito ang pamamalakad sa kanyang negosyo at maaasahan na rin to noon pa man. Yehey, kasama na rin namin si Mama. Sobrang nagtaka siya kung bakit bigla siya agad na pagkamalan ng ina ng triplets. Kaya pagdating sa mansyon ng binata ay tinanong agad niya ito kung bakit siya ang kinilalang ina ng mga ito. Pasensya na, ako din nagulat eh. Yun lang naman ang unang beses na nakita kanila noong nagpupulong tayo tungkol sa kontrata. Kaso'y kasalanan ko rin siguro. Nangako ako sa kanila na sa araw ding yun makikita nila ang kanilang mama. Hindi ko naman alam na ikaw ang babaeng una ko makakasalamuha sa araw na yun na siyang tinandaan naman ng mga bata. Mahabang paliwanag ni Nathan. Kinakabahan siya sa dami-daming pwedeng maganap sa buhay niya. Ito pang pagtagpuin silang mag-ina. Masaya ngunit may takot. Paano kung biglang ilayo muli sa kanya ng binata ang kanyang tatlong anak? Oras na malaman itong siyang inupahan nito noon at siya rin ang mismong nagbigay ng kanyang dugo. Bahala na lamang. Sa ngayon ay gusto niyang mabigyan ng kasiyahan ng tatlo. Pagdating sa mansyon, may isang babaeng matangkad. Kulay lila ang damit nitong bestida. Kulay lila ang lipstick, makeup at ang pantali sa buhok nitong halos hanggang tuhod na ang haba. Ano to? Bakit parang mangkukulam ang dating ng babaeng ito? Kulang na lang mag-lipstick ng kulay itim. Sambit niya sa kanyang isipan. Mama, dito lang po kami sa iyo ha. Ayaw po namin kay Tia Sophia. Bulong ni Greg. Masama ang titig ni Sophia sa bata. Alam na kaagad nito ang tungkol sa bulong ng bata, kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa ng pagsagot. Narinig ko yun, Greg ha. Halika, lumapit ka sa Tita Sophia mo. Sino yan? Bago niyong yaya? Siya po ang tunay naming mama. Bakit nandito ka, Sophia? Diba sabi ko may lakad kami ng mga bata. Gabi na. Magpapahinga na rin kami mamayang konti. Hindi ba't sinabi ko rin na maghihintay ako, Nathan? Bakit ka pa kumuha ng isa pang yaya? May tatlong yaya ng mga yan ah. Masyado mo naman silang ni-spoil, Nathan. Kapag kinasal na tayo, hindi pwede yung ganito lagi. Ako ang magdidisiplina sa tatlong ito. Hindi mo ba narinig? Siya ang tunay naming mama. Siya lang ang nag-iisa naming mama, hindi yaya. Giit muli ni Greg. Bumuntong hininga si Nathan. Tinignan ng nobya na halatang galit at dismayado. Pwede ba, Sophia, hayaan mo na lamang muna ang mga bata sa gusto nila? Kaya ayaw nila sa'yo kasi lahat ng gusto nila hindi pwede sa'yo. Mga bata ang mga yan, Sophia. Huwag mo namang patulan. Hahayaan mo na lamang ang mga bata ang masusunod. Iyan ang gusto nilang maging mama. Kung ikakasal na tayo, paano yan? Saka na natin pag-usapan yan, Sophia. Kailangan magpahinga ng mga bata. Galit na galit ang babaeng tumitig kay Camille. Nakipagtitigan siya rito nang maramdaman ng kakaibang enerhiya mula rito. Bilin lagi ng kanyang ama noon na kapag tinitigan ng isang tao at nakikitang may kahinahinala sa mga titig nito ay kailangan labanan at huwag kumurap upang hindi matalo ng iyong gabay, ang gabay na nakabantay sa iyo. Nakita niyang kumikibot ang bibig ng babae.
Maliit ngunit ramdam niya ang bigat sa katawan. Bigla niyang nahalata, hindi normal na babae si Sophia. Kaya paborito nito ang kulay itim na madilim gaya ng suot nitong damit na lila at lipstick na lilay dahil sa alagad ito ng dilim. Nakakadagdag ng enerhiya nito ang kulay ng mga ginagamit nito sa katawan. Hindi siya maaaring magkamali, isang mangkukulaman dalaga at inaatake siya nito kaya mabilis siyang dumipensa. Sariwa pa rin sa kanyang utak ang itinuro ng kanyang ama, orasyon kontra sa ibinabato sa kanya ng kung sino. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng babae. Alam niyang nararamdaman nito ang kanyang depensa. Galit na galit itong tinitigan siya pagkatapos ay kinausap nito si Nathan. Saan mo naman napulot ang babaeng ito, Nathan? Paano kung masamang tao pala ito? Paano kung isang babae lang ng isang to? Ha, Nathan? Pwede ba, Sophia? Nakakahiya kung ano-anong iniisip mo. Sinisiguro ko lamang ang kaligtasan ng mga bata. Ako nang bahala sa ganyan. Kung pwede, umuwi ka muna, Sophia. Pagod ako. Pagod ang mga bata. Huwag ka nang makipag-away pa sa kanila. Hindi mo naiintindihan. Kaligtasan ng mga batang iniisip ko. Kanina pa ako nananahimik, Sophia. Sigurado ka ba talaga na may pag-aalala ka sa mga bata? Baka mamaya, kung ano pang iniisip mo sa kapwa, yun pa pala yung pagkatao mo. Ako bang pinaparinggan mo, ha? Depende sa kung sino ang tatamaan. Kita mo na, Nathan, kung gaano kabastos itong nakuha mong inainahan ng mga bata. Ano ba yan, Nathan? Bakit ba kasi kailangan pa niyan? Magpapakasal na tayo, hindi ba? Ako pa rin ang magiging ina nila pagkatapos ng ating kasal. Hindi ako pumili sa kanya ang mga bata. Gusto nila si Camille. Ayoko silang bigyan ng sama ng loob. Sino bang may pag-iisip sa inyo, Nathan? Ikaw ang ama. Ikaw dapat ang masusunod. Napahilot na lamang na sentido si Nathan, samantalang halos kainin siya ng babae sa galit. Alam nito na hindi siya nito kayang tablan ng orasyon na binabato nito, kaya ganito na lamang kabigat ang loob nito sa kanya. Isang linggo na siyang nasa bahay ng mag-ama at habang tumatagal ay ramdam niyang mas lalo siyang nagiging malapit sa mga bata. Ramdam niyang ganoon din ang mga ito sa kanya. Isang gabi ay naglalambing ang mga ito kaya napilitan siyang tuparin ang kahilingan na yon. Mama, samahan mo naman kaming matulog sa malaking kama naming tatlo. Tabi tayong matutulog doon. Hiling ni Greg. Opo, Mama, samahan niyo po kami, Mama. Gusto naming matulog katabi ka. Ano ba yan mga anak? Anong pinagkakaguluhan yung tatlo? Papa. Sigaw ni Greg sabay takbo papalapit sa ama. Sumunod naman ang dalawang kambal nito. Sunod-sunod ang mga itong nagmano sa ama. O magmano rin kayo kay Tia Sophia nyo. Hindi, Papa. Di ba, sabi namin sa iyo, hindi kami hahawak sa kamay niya. Masama siya, Papa. Mangkukulam siya. Nakikita namin may masamang anino sa likod niya. Bakit ba paulit-ulit niyong sinasabi yung bagay na yan mga anak? Masama yan. Masama ang magsinungaling. Alam niyo yan, hindi ba? Pero yun po ang totoo, Papa. May kakayahan kaming makita ang katauhan ng isang tao. Sinabi na namin sa iyo ang bagay na ito, Papa, kasi ayaw mong maniwala sa amin eh. Mga anak, 5 taon lang kayo. Hindi nyo alam ang mga sinasabi ninyo. Papa, yun nga po ang aming kakayahan. Bakit ayaw nyo pong maniwala sa amin? Nailing na lamang si Nathan dahil sa sobrang kakulitan ng mga bata. Nilingon nito si Sophia. Kinukuha ang reaksyon ng dalaga. Hindi ka naman siguro naniniwala sa kanila ano? Alam mo mga bata yan. Nakaismid na wika ni Sophia. Tinapunan nito ng masamang titig si Camille. Ito naman ang sinisisi nito. Pasensya na talaga sa mga bata, Sophia. Ang lilikot lang talaga ng mga imahinasyon ng mga ito, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Nanliit ang mga mata ni Camille nang marinig yon kay Nathan. May naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya alam ngunit hindi rin niya masasabing nagsisinungaling ang mga bata. Ang alam niya hindi marunong mag-imbento ang mga bata kaya tiyak siyang tunay ang mga sinasabi ng mga ito. Biglang sumagi sa utak niya. Dugo niyang nananalaytay sa kanila kaya siguradong may dugong babaylan ng triplets. Sa ganoong edad ay may kakatuwang kakayahan ng mga ito na unti-unting mas lalakas pa habang sila ay lumalaki. Kagaya niya, 5 taon din siya noon na mabisto niya ang kapitbahay nilang isang aswang. At ito ang madalas na nambibiktima ng mga biik at kambing na alaga ng kanilang mga kapitbahay noon. Sinabi niya yon sa kanyang ama ngunit ang sabi ng ama niya
ay hayaan na ito dahil katauhan nito ang pagiging aswang. Ang mahalaga ay hindi ito nang bibiktima ng mga tao. Pero kung siya magdidesisyon, hindi pwede sa kanya yon. Pagnanakaw pa rin ang pagkain ito ng mga alagang biik at kambing ng mga kapitbahay. Tinitigan niya ang nobya ni Nathan. Lihim na lamang siyang nailing. Hindi papahuli ng buhay itong si Sophia. Kaya dapat ay magdoble ingat siya. Mahina ang mga bata. Hindi na mga ito kakayanin kung sakaling may gagawing hindi maganda si Sophia sa mga ito. Bigla niyang naisip ang libreta na matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Parang gusto na niyang umuwi para buksan yun at umpisahang aralin. Sakaling may hindi magandang gawin si Sophia sa mga bata ay may kakayahan siyang dumipensa. Isa lamang ang sa utak niya ngayon. Kaya siya dinala ng tadhana sa tabi ng kanyang mga anak ay dahil may isang nilalang na nais pasukin ang mundo ng mga ito. At iyon ay si Sophia. Nakatitiyak siyang hindi magiging maganda ang takbo na magiging buhay ng triplet sa kamay ng babay lang ito. Babay lang din siya at inaamin niya yon. Pero ang kanyang pagiging babaylan ay nakahanay sa kabutihan. At pilit na sana niya itong inililibing sa limot. Ngunit sa ganitong sitwasyon, lalo pat ang mga anak niya ang pinag-uusapan, hindi niya kailangang magdalawang isip. Kailangan niyang buhayin ang dugong nananalitay sa kanya. Ang kapangyarihang pilit niyang inililibing upang hindi makapanlamang sa iba. Gustuhin man niyang maging simpleng tao, kung ganitong susubukin naman siya ng kapwa niya babaylan ay mapipilitan siyang lumaban. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Kung iyon ang magiging depensa niya sa mga anak niya, ay hindi siya mag-aalinlangang gawin. Nanunuya ka ba? Anong uri ng titig yan? Biglang singal sa kanya ni Sophia. Nagulat pa siya at napatingin ng formal dito. Bakit nga pala niya ito pinanliliitan ng mga mata? Nahuli tuloy siya at hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Sophia, bakit mo naman pinag-iinitan si Camille? Wala siyang ginagawa sa iyo. Ang mga bata ang may gusto na nandito siya. Unawain mo na rin naman sana. Anong wala siyang ginagawang masama sa akin? Nathan, nakakahalata na ako sa iyo. Bakit ba lagi mo nalang ipinagtatanggol ang babaeng yan? Wala akong pinagtatanggol. Ang akin lang naman ay huwag mo naman bastusin si Camille. Bisita ko siya rito. Halos napilitan nga lang siya para sa triplets tapos ganyan mo pa siya itatarato. Seryoso? Ang mukhang yan napilitan lang? Napaubo siya nang sabihin yon ni Nathan. Muli na namang napagod sa pagpapaintindi si Nathan kaya napahilot na lamang ito ng sentido. Umuwi ka na lamang muna, Sophia. Sumasakit lagi ang ulo ko sa inyo. Bakit hindi ang babaeng yan ang paalisin mo, Nathan? Ano ba? Mas mahalaga pa ba sa iyo ang desisyon ng mga bata? Napatigil sa paghilot ng sentido si Nathan. Tinitigan nito ang nobya. Nagulat din ito sa mga sinabi nito. Nakalimutan mo na ba? Mga anak ko sila. Kaya pwede ba, Sophia? Umuwi ka na muna. Wala itong magawa kundi umalis. Nakasimangot ito ngunit bago ito tuluyang tumalikod ay tinapunan muna siya nito ng nakamamatay na titig. Samantalang tuwang-tuwa naman ang mga bata nang makaalis na ang dalaga. Inihatid pa nito si Nathan sa labas ng gate ng nobya. Nagtalo na ng tatlo at isa-isang yumakap sa kanya. Kita mo yun, Mama, inaway ng papa ang masamang babaeng yun. Kayo talaga, paano nyo naman nasabi yun? Nakita namin dati, Mama, biglang umitim ang lahat ng mata niya, maitim pa sa labi niya. E di mas lalong nakakatakot yun, diba? Para siyang halimaw. Gusto niyang sabihin sa mga bata na totoo ang hinala ng mga ito, ngunit hindi niya pwedeng gawin at baka sabihin pa ng mga ito sa kanilang ama, tapos magalit sa kanya si Nathan. Saka na lamang siya magsasalita sa tamang oras na lamang. Kinagabihan, hindi siya makatulog dahil sa sobrang alinsangan ng kanyang katawan. Sobrang init na tila ba sinisilaban ito. Naka-aircon ang kwarto at bagong ligo rin siya. Kaya alam niyang sa kanyang katawan ito. Palalim na ang gabi kaya sumasakit ang ulo niya. Hindi siya makatulog. Lumabas siya upang uminom ng tubig. Naabutan niya si Nathan sa kusina. Umiinom din ito ng tubig. Gising ka pa? Oo hindi ako makatulog. Parang sinisilaban ng katawan ko dahil sa sobrang init. Hindi mo ba binuksan ang aircon? Nakabukas naman. Hindi ko nga alam. Tignan mo yung pawis ko. Daig pang nilagay ako sa isang oven. Tagakdak nga ang pawis mo, baka may lagnat ka. Kinapa ni Nathan ang kanyang noo.
Nabitawan ito agad dahil sa dinaig pang plancha sa sobrang init. Bakit? Napakainit mo, Camille. Kinapa niya ang sarili. Hindi niya yun naramdaman kaya napatingin siya kay Nathan. Normal lang naman ang init ko. Hindi mo nararamdaman ang nakakapaso mong init? Hindi. Naku, maligo kang muli, magbabad ka sa tubig. Nang sa ganun ay humupay ang init mo. Utos sa kanya ni Nathan. Pagkatapos niyang uminom ng tubig ay agad siyang bumalik sa loob. Pagkaupo niya sa kanyang kamay, napapikit siya ng kanyang mata. Mukha ni Sophia ang nakikita niya sa kanyang isipan. Nasa harap ito ng palayok, hawak ang isang mahabang itim na baton. Kumukulong itim na tubig sa loob ng palayok. Malaking apoy sa ilalim nito. Bigla siyang napadilat ng kanyang mga mata. Si Sophia. Sambit niya. Naalala agad niyang libretang itim na bigay ng Lola Azucena niya. Wala ng pag-alinlangan pa. Tama ang lola niya. Kailangan niya ito pagdating ng araw. Agad siyang lumabas at naabutan pa rin niya doon si Nathan. Nagtakam muli sa kanyang paglabas at inunahan na niya ito. Akala ko nasa loob ka na ng iyong kwarto. Hindi ako makatulog, iniisip ko si Sophia. Naawa ko sa kanya. Hindi siya tumugon. Parang gusto niyang sabihin dito na hindi dapat kaawaan ng kampon. Ngunit kailangan niyang tumahimik. Sigurado siyang hindi ito maniniwala. Kaya saka na niya pasasabugin ang katotohanan kapag may hawak na siyang ebidensya. Hindi ka pa ba matutulog? Uuwi sana muna ako kung ayos lang. Bakit? Iniisip mo bang? Hindi Nathan, hindi ito tungkol sa inyo ni Sophia o sa mga bata. May kukunin lang talaga akong importanteng bagay. Sa sarili ko yon. Ganun ba? Edi samahan na kita para makabalik tayo agad. Baka kasi bukas kapag hindi ka makita ng mga bata magwawala na naman ang mga yon. Sige, pwede. Salamat na rin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Camille. Pasensya na talaga. Pati tuloy ikaw na pag-iinitan ni Sophia. Hindi. Wala yun, Nathan. Kayang-kaya ko yun. Salamat talaga sa pag-intindi mo, Camille. O siya, halika na. Nang sa gayon makabalik tayo agad. Habang sakay ng kotse ni Nathan ay tagaktak pa rin ang kanyang pawis. Lihim lamang siyang umusal ng orasyon nang sa ganon ay hindi siya masyadong mahirapan. Kaya pawala-wala ang init na kanyang nararamdaman. Kaya kailangan pa rin niyang malaman kung ano ang ginagawa ng dalaga sa kanya. Baka lumala kapag pinabayaan lamang niyang ginagawa nito. Kinausap siya ng binata tungkol sa personal niyang buhay. Kung ano ang tanong na yon, yun lamang ang sagot niya. Walang maraming pag-uusap dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa kanyang bahay ay diretso agad siya sa kanyang kwarto. Ang mahalagang bagay na gusto niyang makuha ang siyang una niyang hinanap. Hindi naman siya nahirapang mahanap yon. Agad siyang bumalik sa kotse at hindi na nag-abalang gisingin si Ella. May sarili din naman siyang susi mula sa gate hanggang sa kwarto niya. Pagdating muli sa bahay ni Nathan ay muli siyang nagpasalamat sa binata. Diretso na rin siyang nagpaalam at pumasok na sa kanyang kwarto. Doon niya binuksan ng libreta. Tinignan niya kung anong uri ng ritual ang ginagawa sa kanya ng dalaga. Tutob? Walang hiya itong si Sophia. Hindi sana init ng katawan ng mararamdaman ko nito. Patitiyan ko balak pang palakihin. Walang hiya naman. Agad niyang ginawa ang ritual pangontra. Bawat orasyon hanggang mag-umaga, wala siyang magawa. Kailangan niyang gawin upang mawala sa katawan niya ang ginawa ng dalaga. Kokontrahin niya ito at papaalisin sa kanyang katawan. Hanggat maaari ay hindi siya gaganti dito. Hanggat kaya niyang magtimpi ay gagawin niya. Kinabukasan ay naging maayos ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lamang at naitago niya ang aklat ng kanyang lola. Kung balik kailangan pa niyang umuwi ng probinsya sa kanyang ama at lolo, ang mga taong pilit niyang nilalayuan upang hindi siya maturuan ng mas malalim pang mga kaalaman sa pang-abuso man o panggagamot sa kapwa. Hirap siyang balansehin kung tama pa bang ginagawa ng mga ito. Kung sa panggagamot ay nakakatiyak siyang mabuti yon, ngunit ang tumanggap ng panggagayuma at kulam dahil may kasalanan ng kapwa sa mga pasyenteng lumalapit ay parang hindi na maganda. Nilalagay ang batas sa kamay, yun ang kanyang pangunawa. Kinabukasan, maaga pa lamang naroon na si Sophia sa bahay ni Nathan. Maging siya'y nagtaka, madalas naman ay hapon ito kung pumunta. Ngunit sa araw na yun ay hindi pa man sila nakapag-almusal ay naroon na ito at galit na galit nang makita na naroon siya sa kusina.
Anong ginagawa mo dito? Ako bang tinatanong mo? Sino bang dapat kong tanungin yan? Si Aling Doring ba? Naniniguro lang. Ano pa nga ba di nagluluto para namang ganado ang mga bata na kumain kapag nalaman nilang ako ang nagluto. Pati sa pagkain, Camille, ipagkakatiwala sa iyo ni Nathan? Bakit? Ano naman ang issue mo sa luto ko, Sophia? Maliban natin kung pamilyang manlalason ka o di kaya'y mangkukulam ka. Hindi ka ba tinamaan? Nagulat ito't natahimik sa kanyang naging tanong. Ibabalik mo ba sa akin ang duda ko sa'yo? Ang aga namang uminit ng ulo mo, binibining Sophia. Ang mabuti pa, umupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape nang sa ganoon ay mabawasan naman yung init ng ulo mo sa akin. Hinding-hindi ako iinom ng kape kung ikaw lang din ang magtitimpla. Mamaya ay lalasunin mo pa ako. Yung duda kasi, Sophia, nakadepende yan sa kung ano ang gawain mo. Kung wala kang tiwala sa akin, tanungin mo rin ang sarili mo kung mapagkakatiwalaan ka nga ba. Binibining Sophia. Walang hiya ka. Sasampalin na dapat siya nito nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng tatlong bata. Napatingala silang sabay dito. Hindi na naituloy ng dalaga ang balak na pagsampal at mabilis nitong itinago ang mga kamay nito. Lalo na't sa kanila nakatingin ang ama ng tatlong bata na sabay ng mga itong lumabas. Nathan, mahal ko, mabutit gising na kayo ng mga bata. Nakakagulat ka naman, Sophia. Bakit ang aga mo naman yata ngayon? Siyempre, ilang araw na lamang ikakasal na tayo, kaya kailangan na masanay ng mga bata na lagi akong kasama sa pagkain. Kasi ako nang magiging mama nila. Hindi, si Mama Camille lang ang aming ina, wala nang iba. Hindi kami papayag na ikaw ang magiging inay namin, hindi. Mabilis na sagot ni Greg na halos magwala na. Greg anak, huwag naman ganyan ka bastos anak. Alam mo namang magpapakasal na kami ng tita Sophia mo, hindi ba? Noon pa man ikaw lang ang may gusto sa kanya, Papa. Hindi namin maintindihan kung bakit ganyan ka. Hindi mo kami pinakikinggan. Reklamo naman ni Glenn. Bumuntong hininga na lamang si Nathan. Hindi naman makatiis si Sophia kaya ibinato nito ang pagkakamali kay Camille. Itong yaya na ito ang dahilan, tiyak ako. Sabay turo ni Sophia kay Camille. O bakit ako na naman? Bakit ba ang laki ng galit mo sa akin, binibining Sophia? Inaano ko ba ang buhay mo? Kayong dalawa, tumahimik kayo. Isa pa kayo Para kayong mga bata. Masakit na nga ang ulo ko sa tatlong ito, dadagdagan nyo pang dalawa. Pasensya na Nathan, hindi na mauulit pa. Nako, bait-baitan. Hindi na mauulit pang pananahimik ko noon. Kasi ngayon sasagot na ako. Hindi ako pinanganak para lamang magpakumbaba sa taong walang respeto sa akin. Mas lalong napahilot ng sentido si Nathan. Ayaw niyang gawin yon ngunit pilit na binubuhay ang pagiging maldita niya nang babay lang kaharap niya. Pakiusap, Sophia. Huwag ka munang makipagtalo sa tatlong bata. Umalis ka muna dito. Bakit akong papaalisin mo? Iyang si Camille dapat. Galit na sigaw nito. Sasagot na sana si Nathan nang biglang may inusal si Sophia. Kumikipot ang bibig nito kaya mabilis iyong hinarang ni Camille. Tinitigan niya si Sophia. Walang kurap. Kailangan niyang mapigil ang masamang balak ng dalaga. Hindi pwedeng manipulahin nito ang utak ni Nathan gamit ang kapangyarihan nito. Biglang nagsalita si Nathan. Matalim ang titig kay Sophia. Utang na loob, Sophia. Pakakasalan naman talaga kita. Kailangan ko lang ipaintindi sa mga bata ng paunti-unti. Sana maunawaan mo yon. Hindi ito umimik. Walang paalam na lumisan. Ngunit bago tumalikod ay matalim ang titig nito sa kanya. Hindi na niya ito pinatulan pa. Lalo pat nakita niya sobrang nahihirapan si Nathan sa sitwasyon. Kumain na tayo. Sambit ni Nathan. Walang gana. Habang papaupo sa hapag ay biglang humingi ng paumanhin ng tatlong bata. Pasensya na po, Papa. Alam ko ako ang kuya sa aming tatlo. Kaya dapat ako magsabi sa kanila na magiging dalawa na ang aming mama. Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan, Greg. Kumain na muna tayo. Malungkot na tumingin si Greg sa kanya. Ninitian niya ito at hinaplos sa ulo. Sabay bulong. Hayaan mo na yan, anak. Hindi problema yan. Ang mahalaga ay mahal niyo ang papa at mahal kayo ng papa niyo. Ngumiti ang bata habang nakatingin sa kanya. Tinanguan niya ito. Isang senyas na sige na, kumain ka na. Katatapos lamang nilang kumain nang biglang ininda ni Greg ang pananakit ng tiyan.
Biglaan yun at halos namutla at pinagpapawisan ng malamig ang bata. Pupunta tayo ngayon sa ospital, anak. Samahan mo ko, Camille. Sige, oo naman. Sagot niya. Tiningnan niya ang hinliliit ng bata. Pinantay iyon. Napabuga siya ng hangin na mapagtantong kinukulam nga ang bata. Sabi na nga ba niya't may ibang pakay si Sophia kaya sa harapan ni Greg ito dumaan. Bago umalis, gusto niyang sabihin yon kay Nathan ngunit alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Habang patungo sa ospital ay awang-awa siyang tinitignan ng bata. Alam niyang walang gamot ang makapagpapagaling dito kung hindi ang ritual na pangontra sa ginawang kulam ni Sophia. Walang ibang gumawa nito kundi ang nobya ng ama nito, ngunit hindi rin niya maaaring sabihin yon dahil tiyak siyang hindi siya paniniwalaan ni Nathan. Awang-awa na siya sa bata ngunit hindi rin niya alam kung paano gawin ng ritual pangontra sa ginawa ni Sophia sa bata. Pagdating sa ospital ay asikaso naman agad ito ng mga doktor. Lahat ng laboratorio ay ginawa para malapatan agad ng tamang gamot. Ngunit walang nakitang kakaiba sa resulta ng laboratorio nito. Nagtaka si Nathan kaya muling pinaulit ang pagkuha ng laboratorio sa dugo, ihi at dumi ng bata. Ngunit pareho pa rin, negatibo pa rin ang resulta. Maya-maya pa'y dumating si Sophia. Galit na lumapit sa kanilang kinaroroonan. Kita mo na, sobrang nagtiwala ka kasi sa babaeng ito, Nathan. Paano kung nilalaso na pala nito ang anak natin? Sophia, nasa ospital tayo. Huwag kang bastos. Baka may makarinig pa sa'yo. Totoo naman, huwag mo na ipagtanggol pa ang babaeng yan. Kung kaya't lumalaki ang ulo ay dahil lagi mong pinagtatanggol. Hayaan mo na, Nathan. Uuwi na lang ako para wala ng gulo. Siguro naman kapag ikaw na lamang ang magbabantay sa bata, ay hindi mo hahayaan na may mangyaring masama sa kanya, hindi ba? Kapag may nangyaring masama sa bata, alam mo na kung sino ang paghihinalaan ko. Ako ang aakusahan mo? Walang iba kaya umayos ka. Kung ayaw mong mapisto ang pagkatao mo, ay huwag masyadong magpahalata, Sophia. Hindi mo kilalang binabangga mo. Bulong niya sa tenga nito. Pagkatapos ay iniwanan na at diretso ng tinungo ang bahay. Hindi siya nagsayang ng oras. Ang libreta kaagad ang kanyang binuksan. Mukhang kailangan na nga niyang maaral ang lahat ng nilalaman ng libreta. Masyado nang naging mabangis si Sophia at sunod-sunod na ang pang-atake nito. Nang mahanap niya ang tamang ritual pangontra sa usog ay agad siyang kumuha ng kandila. Hindi niya hayaan na magpatuloy pa ang ginagawang kasamaan ni Sophia. Kailangan niyang magawaan ng paraan nang sa ganon ay lumantad na ang katauhan nito, ang kasamaan nito. Habang nasa bahay ay gumawa siya ng ritual upang tuluyan ng gumaling si Greg. Nilagyan din niya ito ng proteksyon nang sa ganoon ay hindi na makalapit pa si Sophia at makagawa na naman ng panibagong pag-atake. Sinubukan niyang tignan kung tunay nga bang pag-ibig ang nararamdaman ni Nathan kay Sophia. Sa gayong alam niyang itimang babaylan si Sophia, hindi malayong may ginawa lamang itong ritual kay Nathan. Hindi pa siya sigurado kaya kailangan niyang alamin. May namataan siyang litrato ng mga ito sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama ni Nathan. Nakita niya ito nang minsang naglinis siya ng kwarto nito. Mabilis niya yung kinuha upang si Nathan naman ang mailayo niya sa kapahamakan sakali mang totoo ang kanyang hinala. Itinapat niya sa kulay pulang kandila ang larawan ni Sophia at Nathan. Sabi na, ginayuman niya si Nathan. Napakasama mo, Sophia, hayop ka. Inis na sambit niya nang makita ang resulta. Nangingitim na sa usok ang larawan at ang mukha ni Sophia. Ngunit ang mukha ni Nathan ay malinaw pa rin niyang nakikita. Ibig sabihin ay may nakabalot na gayuma dito. Yun ang gusto niyang mawala sa katauhan ni Nathan. Nang sa ganon ay makapag-isip ito ng tama at hindi na ito mapailalim sa gayuma at kapangyarihan ni Sophia. Matapos gawin ang ritual ay bumalik agad siyang muli sa ospital. Parang gusto na niyang liparin ang ospital makita lang si Greg. At upang maisaboy na niya ang asin na dala niya para kay Nathan. Pagdating sa ospital ay magkasama nga si Sophia at si Nathan. Mukhang nagkakasagutan. Wala siyang ideya kung ano ang pinag-aawayan ng dalawa. Ngunit wala siyang oras na makipag-usyoso. Ang mahalaga ay magawa niya ang kanyang misyon. Agad niyang sinaboy sa mukha ni Nathan ang dala niyang asin. Natulala ito ng matagal bago nagsalita. Maging si Sophia ay biglang nagulat.
ngunit huli na nang mapagtanto nito ang lahat. Anong nangyari? Sana'y gising ka na sa tunay na diwat damdamin mo, Nathan. Matalim ang titig ni Nathan kay Sophia. Parang kakainin niya ang dalaga. Layuan mo ako. Masama ka, Sophia. Kampun ka ng dilim. Hindi kita mahal. Ano? Hindi totoo yan. Mahal mo ako, Nathan. Hindi mo ako kayang mawala sa piling mo. Mahal mo ako, Nathan. Pakakasalan mo ako, hindi ba? Wala nang bisa pa ang gayuma mo, Sophia. At tiyak, nabisto ka na rin ni Nathan. Nailantad mo na ang kasamaan mo, tama ba ako? Siya ang dahilan ng pananakit ng tiyan ni Greg. Nahuli ko siya kanina. Totoo ang sinasabi ng mga bata kung saan na nakinig ako sa kanila noon pa. Napangiti siya nang marinig yon. Wala nang Sophia pa na banta sa kaligtasan ng mga bata. Ano bang sinasabi mo, mahal ko? Huwag kang magpapaniwala sa babaeng ito. Hindi mo na maloloko pa si Nathan. Wala na sa katawan niya ang gayuma. Kaya't kung ako sa'yo'y umuwi ka na lamang. Pagbabayaran mo lahat ng ito. Magbabayad ka, Camille. Hindi, Sophia. Ikaw ang magbabayad. Napakasama mo, Sophia. Kung sana ako na lang, hindi mo na sana dinamay pang anak ko. Gusto ko silang mawala sa buhay natin, naiintindihan mo ba? Kung hindi naman dahil sa kanila, lalo na yung Camille na masyadong pakialamera. Tinatama ko lang lahat ng pagkakamali mo, Sophia. Kung may galit ka sa akin, huwag mong idamay ang mga bata. Ngayon ay magbabayad ka sa kulungan dahil mamaya lamang ay narito na ang mga pulis na dadampot sa iyo. Mabilis na tumakbo palabas ang dalaga, ngunit naharang agad ito ng mga pulis. Agad na hinawakan ng magkabilang kamay nito. Huwag niyong hahayaang makatakas yan. Masama ang balak niya sa aking anak. Ako mismo ang nakaakto. Saad agad ni Nathan. Agad itong pinusasan. Dadalhin sana sa presinto, ngunit habang naglalakad sa may pasilyo ng ospital ay bigla na lamang itong nawala. Hindi mahanap ng mga pulis, basta na lamang itong nawala habang naglalakad. Naalarma si Nathan nang ipaalam yon ng mga pulis sa kanya. Hindi ko man lang alam na may sa demonyo pala yung babaeng yon. Todo bantay tayo dapat sa mga bata, mahirap na. Baka kung ano nang iniisip nun ngayon. Salamat sa pagmamahal at pag-aalala mo sa mga anak ko, Camille. Anak ko rin sila. Bulong pa ni Camille. May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko, walang anuman. Mabilis na tugon niya. Agad din nasikaso ang bilo pang makalabas agad sila ng ospital. Nag-aalala din sila sa dalawang bata na nasa bahay, kaya nagmamadali silang makauwi. Tuwang-tuwa ang mga bata nang madatnan nila. Hindi ba nagawi rito si Sophia, Manang Doring? Tanong ni Nathan sa kanyang katulong. Wala naman po, sir. Buti naman kung ganon. Diretso agad siya sa kusina dahil parehong gutom. Habang kumakain ay biglang natanong ni Nathan kung paano niya nalaman na ginayuma ito ni Sophia. Matagal bago siya nakatugon. Isa akong babaylan, magkatulad kami ni Sophia. Ang pinagkaiba lang namin ay puro siya kasamaan. Ang nasa puso niya, yun lang ang alam niyang gawin. Ginayuma ka niya. Kinulam si Greg at tiyak akong hindi matatapos roon ang kanyang kasamaan. Hindi kaagad nakasagot si Nathan. Napatulala lamang ito sa kanya. Hindi niya alam kung natatakot ba ito o ano. Huwag mo sana akong katakutan. Hindi ko kayang gumawa ng mga hindi maganda sa kapwa. Malayong-malayo ako kay Sophia. Pasensya na, hanggang ngayon kasi nakadutang pa rin ang utak ko. Dati sa kwento-kwento ko lang naririnig to. Hindi ko inaasahang mangyayari ito sa akin, sa amin ng mga anak ko. Huwag kang mag-alala, Nathan, hanggat narito ako. Para sa mga anak mo, poprotektahan ko kayo. Sa totoo lamang ay matagal na panahon kong inilibing sa limot ang kaalamang ito, kaso'y pilit na pinagbubuksan ng pagkakataon. Kung hindi ko nakasalamuha si Sophia, siguro hindi ko naisipang buksan ito. Ang mga bata, bakit alam nila ang pagkatao ni Sophia? Dati na nilang pinipilit sa akin na masamang tao si Sophia, pero hindi ako nakikinig sa kanila. Hindi ako naniniwala. Hindi siya makasagot sa tanong na yon. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ang ina ng mga bata at nananalaytay sa dugo ng mga ito ang dugo ng kanyang angkan. Ngunit sadyang pilit na gumagawa ng paraan ng tadhana upang mailantad ang buong katotohanan. Ma'am Camille, Sir Nathan, si Glenn inaapoy ng lagnat. Na naman ba, Aling Doring?
Camille, baka kung ano na naman ang ginawa ni Sophia sa anak ko. Sandali, titignan ko. Agad niyang inakit ang kwarto ng mga bata upang i-check ito. Pinantay niyang muli ang mga daliri nito. Wala siyang makita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang ulo ng bata. Sa ganong paraan ay mararamdaman pa rin niya akong gawa sa tao. Ngunit normal na sakit yon. Kaya agad niyang niyaya si Nathan. Kailangang madala agad sa ospital ang bata. Hindi pwedeng ipagpaliban dahil sobrang taas ng lagnat nito. Sigurado kang hindi gawa ni Sophia? Hindi, sigurado ako. Kaya kailangan na nating pumunta ng ospital. Ang daming mga bungang araw na lumalabas sa katawan niya. Hindi ko sigurado kung bungang araw lang to, baka may dengue na itong si Glenn. Manandoring, kailan pa ba itong lagnat ni Glenn? Noon pang nasa ospital kayo para kay Greg, pawala-wala naman kaso ngayon ay mas tumindi. Kung ganun mag-impake ka manang, baka nga dengue to. Agad sinugod ni Nathan ang anak sa ospital. Naiwan siyang magbantay sa dalawa, kay Gray at kay Greg. Hindi rin siya mapakali kaya lagi siyang tumatawag kahit nasa loob pa lamang ng kotse at bumabiyahe pa lamang sila patungong ospital. Matapos kunan ng dugo at nailaboratorio naghintay sila ng ilang sandali. Makalipas ang 1 oras ay nailabas na ang resulta ng dugo ng bata. Positibo ito sa dengue at ang sobrang baba ng pulang dugo nito kaya ang abiso ng doktor ay salinan agad ng dugo ang bata. Type AB ang dugo ng anak mo. Siguro naman type AB rin ang dugo mo. Kaya maaari tayong magsimula ngayon. Type AB? Type A lang po ako, Dok. Kung ganun baka sa kanyang ina, pwede mo bang tawagan ng mama niya at papuntahin dito? Nanganganib ang buhay ng anak mo. Kinabahan si Nathan nang marinig yon. Saan na naman ito hahagilapin ang ina ng bata? Bibili na lamang siguro siya dahil kung ina pa ang hahanapin ay baka abutin pa ng 1 dekada bago ito mahanap. Agad tinawagan ni Nathan si Camille upang ipaalam na may dengue ang bata at kailangang salinan ng dugo. Nahihirapan din ako. Type AB ang dugo ni Glenn. Saan ko naman hahanapin to? Type AB ako, pupunta ako dyan. Agad na pinatay ni Camille ang tawag at mabilis na sumugod ng ospital. Samantalang hindi mawala ang pagtataka sa isipan ni Nathan. Hindi niya may paliwanag ang koneksyon sa pagitan ni Camille at ng mga bata. Tinawagan ni Nathan ang dating sekretarya upang itanong kung ano ang pangalan ng babaeng nagdala ng kanyang anak sa sinapupunan nito at kung sino ang nagbigay ng dugo. Dahil alam niya na ang nagdala ng bata sa sinapupunan nito ay siya ring may-ari ng dugo na inihalo sa kanya upang maging ganap na mga punla. Naghintay pa siya ng ilang sandali dahil hinalungkat pa ng dati niyang sekretarya sa email nito dahil nasa email nito ang lahat ng impormasyon. Saktong dumating si Camille. Nagmamadaling lumapit upang masimulan ng pagsalin. Habang sinasalina ng dugo si Glenn ay tumawag muli ang sekretarya ni Nathan. Halos mabingi siya sa kabog ng dibdib nang marinig ang pangalan ni Camille. Tamang kanyang inala, si Camille nga ang tunay na ina ng mga bata. Paroot parito siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga sandaling yon. Isa lamang ang sigurado siya, sobrang saya niya. Pinaglapit sila ng tadhana at ang anak niya mismo ang siyang gumawa ng bagay na yon. At anak pa rin niya ang naging tulay para madiskubre niya ang isang mahalagang bagay. Matapos masalina ng dugo ang bata ay parehong tulog ang mag-ina ng madatnan ni Nathan. Hindi may paliwanag na tuwa ang kanyang naramdaman. Ang sarap palang tignan na magkatabi ang kanyang mag-ina kapag nagkataon. Dati ayaw na ayaw niyang mag-asawa dahil sa panlolokong ginawa ng dating fiancé niya. Bago niya nakilala si Sophia ay may fiancé siya. Magpapakasal na dapat sila noon nang biglang harangan ng isang lalaki ang kanilang kasal. Isiniwalat nito ang katotohanan. Ang lalaking ito ang ama ng batang dinadala ng babaeng kanyang pakakasalan. Halos magwala si Nathan sa harapan ng simbahan. Grabing kahihiyan ang inabot niya. Kaya simula noon ay hindi na niya binalak pa ang mag-asawa. Kung lolokohin lamang di siya mas maiging mag-isa na lamang siya sa buhay. Naghanap na lamang siya ng isang babaeng pwedeng bayaran 2 milyon kapalit ng gusto niyang triplets na anak. Bibili rin sana siya ng punla sa ibang babae ngunit sabi ng sekretarya niya ay maganda naman daw ang babae na magdadala ng kanyang anak. Kaya pwedeng ito na lamang ang magbigay. Lalo't libre lamang yung ibibigay ng babae. Umuuna rin siya.
Alam naman ng lalaking sekretarya niya noon kung anong mga babae ang natitipuan niya at hindi niya akalaing mangyayari ang bagay na ito. Ang magkakaroon siya ng pakialam sa babaeng nagdala ng kanyang anak, lalo't alam niyang ito ang tunay na ina ng 3. Habang nakatitig kay Camille ay bigla itong nagising kaya natigil ang kanyang iniisip sa nakaraan. Kumusta si Glenn? Tulog pa siya, pero sabi naman ng doktor ay magiging maayos na at hindi rin naman gaanong mataas ang lagnat na ni Glenn. Mabuti naman kung ganon. Oo, ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Maayos lang ako, wag mo akong alalahanin. Salamat nga pala at iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Hindi tumugon si Camille, bagkus ay alanganin lamang ng umiti. Nahalata ito ni Nathan kaya tinanong niya ito. Wala ka bang sasabihin? Anong ibig mong sabihin? Kung may aaminin kay handa naman akong makinig. Ibig sabihin ba'y alam mo na? Tinawagan ko ang dati kong sekretarya. Kaya alam ko na ang lahat at gusto ko sa iyong mismo na mangyari ang pag-amin. Bumuntong hininga si Camille. Matagal siya bago nagsalita. Hindi ko naman inaasahan na mangyayari to pero sa totoo lamang sobrang saya ko na pinagtagpo tayo ng tadhana. Nailayo ko ang 3 anak ko sa kapahamakan. Si Sophia, siya ang banta sa kanilang 3. Masama ang plano niya sa 3 anak natin dahil gusto niyang masolo ka at ang kayamanan mo. Ngumiti si Nathan. Masaya rin ito at nagpapasalamat sa pagdating ni Camille sa buhay nilang mag-ama. Lukso ng dugo yata, kaya ikaw ang talagang gustong maging ina ng 3 dahil alam nila at nararamdaman nila ang totoong relasyon nila sa iyo. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa akong muli ngayong alam mo na ang totoo. Bakit hindi naman? Mas lalo kitang matatanggap. Mas lalong nagpapasalamat ako na pinagtagpo tayo ng tadhana. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong mag-umpisa tayong muli. Bigyan mo ako ng pagkakataon na kilalanin kita. Gusto ko maging buo tayo. Biglang tumambol ang dibdib ni Camille nang marinig yon. Hindi niya inasahan ngunit alam niya sa puso niya na sobrang saya niya. Ngunit hindi ako nalalayo sa katauhan ni Sophia. Matatanggap mo ba ako sa ganoong kong katauhan? Mabait ka, alam ko. Mabuti ka rin tao. Yun na nakikita ko sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo, Nathan. Asahan mong kung anong iyong nararamdaman at nakikita, yun din ang totoong ako. Uwi ka pa niya. Tuluyan ang gumaling si Glenn kaya umuwi na sila ng bahay. Ngunit 1 linggo lamang ang lumipas bigla na namang umatake si Sophia. Nag-iiyakan ang 3 bata dahil nakikita ng mga ito ang dalaga. Agad niyang pinuntahan ang kwarto ng 3. Sumunod sa kanya si Nathan na sobrang nag-aalala rin sa nag-iiyakang mga anak nito. Huwag na kayong umiyak mga anak, huwag na kayong matakot. Nandito kami ng mama ninyo. Walang magawa si Camille, kundi ang gamitin na ang natutunan, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Gumawa siya ng ritual upang umatake pabalik gaya ng ginagawa ni Sophia ngayon. Kung kaya't nabubulabog ang mga bata, umusal siya ng orasyon, tinawag ang presensya ng dalaga, nakipagtuos. Hindi naman ito umurong sa kanyang hamon, nakipaglaban ito sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang utak, malakas si Sophia. Halatang matagal na nitong inaral ng lahat, ngunit hindi siya susuko. Nasa panig niya ang kabutihan. Kung hindi rin niya ito haharapin, hindi matatapos ang bangungot ng mga bata, maging nilang lahat din. Biglang sumagi ang noituro ng kanyang lola Azucena, ang matinding Latin laban sa malakas na kalaban. Hinanap niya ito sa libretang itim. Nahirapan pa siyang mahanap ito ngunit ilang sandali pa ay nagtagumpay din siyang mahanap yon. Iyon ang pinakahuling atake niya, ang pinakamalakas at pinakamatinding orasyon. Naging tahimik ang paligid. Ang 3 bata ay yakap ni Nathan. Pagod na pagod siya matapos ang ginawa niyang pakikipaglaban kay Sophia sa pamamagitan ng orasyon. Ngunit ramdam niyang nagtagumpay siya. Tumayo siya at lumapit sa mga bata. Wala na po siya, ma. Tahimik na po. Oo, wala na siya, anak. Anong ibig mong sabihin, Camille? Patawarin mo ako, Nathan. Mukhang napaslang ko si Sophia. Hindi ko gusto, ngunit kung hindi ko yun gagawin, hindi niya titigilan ng mga anak ko. Hindi niya tayo titigilan lahat.
Wala akong magawa, wala rin naman kaming relasyon. Hindi ko rin naman siya minahal at alam niya yon. Ginayuman niya ako. Naalala ko na ang lahat kung paano kaming naging malapit agad. Lumapit siya sa akin. Minaamoy akong pabango niya. Tapos bigla na lang ako natulala. Pagkatapos nun ay hindi na ako makatulog sa gabi. Araw-araw gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang puntahan lagi sa kanyang bahay hanggang sa maging nobya ko siya. Tuwing Biyernes maaamoy ko ang pabangong yon. Kakaiba ang amoy. At tuwing naaamoy ko yon mas lalong sumisidhi ang damdamin ko sa kanya. Mahabang kwento ni Nathan. Kaya ayaw niya ang ginagawa ng kanyang ama at lolo noon na panggagayuma. Hindi talaga maganda ang dulot nito. Sa pilitang pinapaibig ang isang taong hindi galing sa puso. Kinabukasan ni maagang bumungad kay Nathan ang balita. Natagpo ang patay si Sophia sa loob ng kanyang kwarto. Alam ni Nathan kung ano ang totoong nangyari. Kagagawan mo rin naman, Sophia. Walang dapat na singilin dito. Uwi ka ni Nathan sa sarili. Naging tahimik na ang kanyang utak. Maluwag ang kanyang pakiramdam. Wala nang maghahangad pa ng masama sa kanyang mga anak. Isa na lamang ang misyon ni Nathan. Iyon ay ang makuha ang loob ni Camille. Si Camille ay sadyang ipinalik na sa kanilang mag-ama ng tadhana. Makalipas ang 5 taon at alam na ni Nathan kung bakit ito nangyari. Ang nakatadhana at ang kapalarang nakaguhit sa kanila ay magaganap. Ang maging buo ang pamilya nila. Alam ni Nathan sa kanyang sarili na mahal niya si Camille at alam niyang mas mamahalin niya pa ito dahil mahal na mahal ito ng kanyang mga anak. Ganoon din naman si Camille. Hindi niya inakalang ang lihim ng nakaraan ay muling magbabalik, ngunit hindi niya pagsisisihan dahil bukod sa nagampanan niyang responsibilidad bilang ina, natutunan niyang magmahal at higit sa lahat ay naging buo sila. May mga pangyayari sa buhay na pilit nililibing sa limot. Ngunit kapag ang tadhana ang siyang magbubukas ng daan, hindi nito isasara hanggat hindi maging buo ang tunay na itinakda ng tadhana. Pilit na nililibing ni Camille sa limot ang pagiging babaylan. Ngunit sadyang nananalaytay pa rin sa angkan at maging sa triplets ay nakikita niya ang mga senyales ng mga ito na posibleng magkaroon ng kakayahang manahin ng kanyang kaalaman. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo.